Dahil sa kamanghamanghang talino at husay na tinataglay niya, nakagawa siya ng maraming kontribusyon sa mundo ng siyensya. Pero, sa katagalan, unti-unti rin nag-iba ang pananaw niya sa mundo. Kahit pa palagi siya nakakatanggap ng papuri at pagkilala mula sa mga tao dahil sa lalim ng pag-iisip niya, wala ni isa man sa mga teorya o ideya niya ang tumanggap ng suporta mula sa mga kasamahan niya sa siyensya. Hindi dapat ang sibilisasyon ng sangkatauhan ang isulong natin kundi ang artificial na pagbabago ng tao bilang isang species. Yun lang ang bagay na pinakapangarap niya. Pero walang kahit isang tao ang lumapit para tulungan siyang tuparin doon. Mga walang kwentang unggoy. Delikado mga ideya ko. Anong gusto nilang palabasan? Baliw ako? Sa tingin ba nila aabot sa ganitong punto ang sangkatauhan kung di tayo marunong sumugal? Yung mga walang utak na naniniwalang hindi na kailangang mag-evolve pa ang mga tao. Wala silang karapatan na magparami pa ng lahi! Pero syempre kahit noon pa, para sa sarili ko na rin lang ang plano ito. Kaya isa sa katuparan ko to kahit ako lang mag-isa gumawa. Simula nun, itinuon niya ang lahat ng oras niya sa pagsasaliksik. Pero nagkaroon lang yun ng resulta matapos siyang tumuntong sa 70 taon niya sa mundo. Ang unang resulta, naibalik niya ang kabataan niya. Ang sumunod, gumawa siya ng maraming clone ng sarili niya. Tinawag niya ang laboratorio niya bilang House of Evolution. At kasama ang mga clone niya, nagsagawa siya ng hindi mabilang ng mga eksperimento sa mga hayop para lumikha ng bagong species. Kalaunan, tao na ang ginawa niyang subject sa mga eksperimento. Ang haba-haba naman. Oh, Ano naman ang kinalaman nun sa akin? Nag-aastig-astigan ka na naman eh. Huwag ka na magpaligoy-ligoy, diretsuhin mo na ako, pwede? Marami kasing ginagawa ang master ko, kaya kailangan paiksiin mo lang ang sinasabi mo. pasensya na. Sa madaling salita, nagsimula maging curious ang boss ko sa katawan mo. Masyado siyang nahiwagaan. Pwede ba? Wala akong interes sa mga lalaki. Master, mali ang iniisip mo. Gusto niyang gamitin ang katawan mo dahil sa kakaiba mong lakas. Gusto ko niyang gamitin para sa pag-aaral niya tungkol sa evolution. Pag hindi pa tayo kumilos, sigurado akong susubukan niya uli yun. Hindi natin siya dapat hayaan. Kailangan atakihin na rin natin siya. Sige, gawin natin. Okay. Oh, ngayon na? Oo, may pupuntahan akong sale bukas eh. Kaya ngayon na natin gawin. Master! Hindi maganda to. Kailangan ito malaman ni Doktor. Hoy, ikaw! Meron akong huling katanungan. Gumagawa na ba ng mga cyborg ang House of Evolution mula nung nakalipas na 4 na taon? Ilan pa ang mga cyborg doon? Meron bang cyborg doon na minsan na nanira ng mga bayan? Hindi ako sigurado. Pero hindi lang ako combat cyborg sa House of Evolution. Imposible! Naubos ng ganun lang ang elite force natin na ginawa para ubusin ang mga tao. Ayon sa report ni Armored Gorilla, papunta na raw dito yung dalawang gumawa nun. Oras na dumating sila rito. Posibleng masira ang lahat ng mga pinag-aralan at pinaghirapan natin. Seryoso ang problemang to. Kailangan nang gamitin ang alas natin. Simulan niyo ng paghahanda sa pagpapakawala kay Carnage Capital. Ano ba yan? Totoo ba? Pakakawalan na siya? Hindi mo siya. Masyadong delikado yun. Masyadong delikado yun. Hindi siya dapat pigilan. Masama ang kutob ko sa bagay. Yun lang ang paraan. Pero tama siya. Huminahon kayo. Siya ang magiging pinakahuling solusyon. Pero, una, pagaganahin natin ang lahat ng mga traps mula sa una hanggang pang-8 palapag. Kapag sinuwerte tayo, kahit yun lang sapat. Alam na alam ko kung anong posibleng mangyari sa akin. Kung sakaling nabigo tayo. Hindi ko alam na. Tatakbuhin lang natin hanggang doon. Paano pala tayo pupunta ron? Akala ko, kaya mo lumipad o yung mga ganun tipo ng bagay. Ano ka ba? Kailan pa natutong lumipad ang tao? Pero nakakabilib na hindi ka nahuhuli kahit kailan. Isa kang tunay na bayani. Hindi. Kung totoo, bihira lang akong dumating sa oras. Nandito na tayo. Ito na yung lugar na sinabi ng gorilla. Ito pala ang House of Evolution. Sa 2, 3, 4, 5, 6. Aba, mga 8 palapag pala ang building na to. Ala, ano ba yung ginawa mong yun? Pambira. Yun ba? Naisip ko kasing mas mabilis kung wawasakin na natin silang lahat sa isang tira lang. Totoo nga yan. Pero sana nakipaglaban man lang tayo sa iba sa kanila. Nanghihinayang tuloy ako.